Hello sa inyong lahat, no. Good morning, no. Actually, very busy ako kasi inaaral ko po yung Assumption of Mary, no. Eto, kanina pa ako nagsusulat. Yan, no. Nagre-research ako patungkol sa Assumption of Mary, kaya hindi ako masyadong nakakapag-reply sa mga comments, no, comments. So ngayon kaka-open ko lang ng Facebook ko, nagtingin-tingin ako dun sa notification ko, no? Dun sa notifications ko, actually as usual, flooded na naman ng mga sulpot. So meron isa na nag-trigger sa akin kung bakit ako nag-live, no? Doon na ako ay nasa gitna pa rin ng pag-aaral ko pagdating sa usapin ng Assumption of Mary, no? Ito ay nakita ko sa mga comment section ng thread ko patungkol sa panghuhusga at panguusig nila sa mga kaparian na nasasangkot sa mga matitinding eskandalo, no? At lingid din naman sa inyong kaalaman, alam naman din natin lahat, no, na merong isang pare na naibalita, no, na isang pari ng taga Cagayan de Oro na di umano ay nanggahasa, no, ng 16 na taong gulang na babae, at itong babaeng ito ay miyembro ng Pastoral Youth Ministry o PYM. So ano ba yung stand ko sa mga nangyayari ngayon pagdating sa mga eskandalo na kinasasangkutan ng mga kaparian ng ating simbahang Katolika, no? Actually, yung nangyari kay Father doon sa Cagayan de Oro, no, na nang molest siya ng 16 years old. Hindi po pari yun. Hindi po pare ang gumagawa ng kasalanan, kundi yung tao. Ang salitang pare, ito ay titulo na ginagamit doon pa lang sa bagong tipan at lumang tipan. Di ba? Punong saserdote at punong pari. Kung sasabihin ninyo, natignan nyo yung mga pari nyo, ganito, yung mga pari nyo, ganyan, ginagawa nyong general, no? General po yung ginagawa ninyo, na parang kapag sinabi nyo kasi, yung pari nyo, masama ang pari nyo, yung pari nyo, lasenggo. So, yung salitang pari nasa Biblia yan. So, kapag kayo ay nagbanggit ng salitang pari, pati yung nasa Biblia, idinadamay ninyo, sinasabihan nyo ng lasenggo, sinasabihan nyo ng manggagahasa. Ang simbahang Katolika, kami pong mga Katoliko, meron kami talagang mga kaparian. At ang pagiging pari nila, sila ay humahalili kay Kristo. Pero kapag hinubad na nila yung kanilang abito, hindi na po sila pari. Sila ay bumabalik sa kanilang normal na pagiging isang tao na hindi titulado. Nagiging mataas ang pagtingin naming mga Katoliko sa mga kaparian dahil sa banal na misa. Ang pari ay humahalili kay Kristo kapag sila ay nasa banal na misa. Pero pagtapos ng banal na misa at naghubad na sila ng kanilang abito, hindi na sila matatawag pang pari. Kaya ang pari ng simbahang Katolika, kaya namin sila tinatawag na pari, sila kasi ang nag-o-offer, no, ng body, no, ng body of Christ, ng blood of Christ, no. Doon sa Mass, sila yung gumagawa doon sa Mass bilang kahalili ni Jesus. Pero, wag nating kakalimutan na ang mga paring ito ay tao. Bagamat sila ay humahalili kay Kristo, iba naman si Kristo, iba ang ang paring nakaabito. At hindi tama, no, hindi maganda na sasabihin ninyo mga protestante kayo na ang mga pari ng Katoliko ay manggagahasa, manyakis, kasi yung salitang pari nasa Biblia. So kapag sinabi nyo yung mga paring ito ay manggagahasa, nilalapastangan nyo si Kristo kasi punong pari yun. At ang pagiging pari ng mga kaparian ng simbahang Katolika, ito ay hinango sa Biblia. So mali yung terminology ninyo, no, na ang mga kaparian ng Katoliko ganito. Tatandaan ninyo, ang salitang pari, ang salitang kaparian, ito ay hinango sa Biblia. Ito ay kinuha, tong salitang ito, dahil sa pagiging punong pari ni Kristo. Kapag sinabi nyo na ang mga paring ito, masasama ang mga paring ito, ganyan, sinasabi nyo ba na bigo si Kristo dahil sa pagkakaroon niya ng titulo na siya ang pinakapunong pari? Hindi. Para lang din naman yung mga ministro nyo kung makapagmalinis naman kayo, di ba?
Ganon din naman ang mga ministro nyo. Bagamat ang ministro ninyo ay ginagalang ninyo, di ba? Pero wag nyo sabihin sa akin na ang mga ministro ninyo walang ginawang kabulastugan at eskandalo. Di ba? Ganon din ang mga founder ninyo. May mga founder akong kilala ng protestante, manyakis din, nanggahasa. Di ba? At hindi lang talaga masyadong nabibigyang diin dahil iba ang impluwensya ng pera. Ang Catholic Church, lalo most especially sa mga priest, kaya siya talaga na pag-uusapan dahil alam nyo naman na ang pananampalatayang Kristyanismo ng Katoliko ay laganap sa buong daigdig. Kaya talagang maraming tututok, maraming makikinig at pag-uusapan. Pero ang mga iusapin ng eskandalo ng kaparian ay maliit na bagay kumpara naman sa eskandalo na kinasasangkutan ng mga protestante. Ang paring ito, no, ng taga Cagayan de Oro, bagamat siya ay nasangkot sa isang eskandalo, hiyang-hiya naman ako sa isang buong pamilya ng protestanteng kilala ko na tinakwilang ina. Hindi ba? Hindi nga lang masyadong pinag-usapan yung mga ganong eksena ninyo kasi nga hindi naman laganap ang pananampalataya nyo. Sino naman na magtsatsagang alamin pa kung ano ang nangyari sa inyo? Hindi ba? Ang pagiging pare, no, hindi naman ito nagpapakita lalo na sa panahon natin ngayon na pagpari ka, perpekto ka na. Hindi. Tatandaan natin, pag sinabing pare, ang hinahawakan nila, misa. At pag nagmimisa, nandoon sila sa pagkakataong iyon na kahalili niya na si Kristo. Hindi na siya yon kasi nag-ano siya ng abito Siya na ay humahalili kay Kristo. But after the Mass, pagtapos ng Mass, ang mga paring ito na nagtanggal ng abito, sila na ulit yon sa pagkatao nila. Kaya lang nating tinatawag na ang mga kaparian ay halili ni Kristo o kahalili ni Kristo dahil sa Santa Misa. 'Di ba? Dahil sa banal na misa. Yung kaparian natin, siya ang nag-o-offer ng mga prayers natin, ng mga intentions natin, 'di ba? Ng mga dasal natin. But after the Mass at nagtanggal na siya ng abito, siya na ay nasa kalagayang siya. Nasa kalagayang pagkatao niya, hindi na siya si Kristo. No? Kaya kung may mga kaparian man na nakakagawa ng pagkakasala, hindi yun dahil sa pari sila. Kaya sila nakakagawa ng pagkakamali, yun ay dahil sa tao sila. Ordinaryong tao yan, hindi naman yan hindi yan banal, hindi sila mga santo. At kung sakali man na sila ang humahalili kay Kristo at nakakagawa sila ng mga iskandalong ito, hindi naman si Kristo ang nagkakasala at hindi rin naman yung pagiging kahalili nila ni Kristo yung nagkakamali doon, kundi yung mismong tao. Kaya wag niyong sasabihin na ang mga kaparian ng simbahang Katolika, ganito ang kaparian. Wag niyong babanggitin ang salitang pari. Dahil ang pangalang pari, ang salitang kaparian, ito ay hinango sa Biblia. Kaya kung uusigin ninyo at huhusgahan ninyo ang salitang pari, inuhusgahan nyo na ang salitang pari din sa loob ng Biblia. Dahil doon galing ang titulo ng na pangalang humahalili kay Kristo. Because of Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ay punong pari. So kung sasabihin mo, mga paring ito, ganito, ang mga paring ito, ganyan. So sinasabi nyo ba, pagiging pari ni Kristo, ganun din? Kasi pari din si Kristo. Pari ang mga apostol. So wag nyo sabihin pare. Pwede nyo sigurong sabihin yung better na, yung mas angkop na terminology. Merong isang pare na humahalili kay Kristo na ang pangalan ay ganito. Pero yung the title itself, yung pari mismo, yung sasabihin mo talaga yung salitang pare, yung bokasyon mismo, that's wrong. Ang bokasyon ng isang magpapare ay banal. Yung bokasyon at yung pag ikaw ay naging pare, bago ka maging pare, ang bokasyon na pinasok mo ay banal. Kaya wag niyong sasabihin mga protestante kayo na ay ang pari nyo ganito, ang pari nyo ganyan, mali. Diba? Mali yun. Yung nagkasala doon, hindi yung pare. Yung nagkasala doon, yung tao. Dahil hindi naman lahat ng kaparian ay nasasangkot sa eskandalo. Kasi pag sinabi nyo, yung pari nyo ganito, yung pari nyo ganyan, ang nang lumalabas dyan, ginagawa nyong general. Na ultimo yung mga mabubuting pare,
ganun na rin ang ginagawa. Kung gagawin yung general ang salitang priest o pare para sa panghuhusga dahil may nagawa ang isang pare o nakagawa ng eskandalo, ibig sabihin kahit doon sa Biblia, idamay nyo na rin. Kasi doon naman namin kinuha yung pangalan ng yung salitang pare. No? At huwag kayong mainggit kung wala kayong mga pare. No? Kasi meron ngang pari sa Biblia, bakit wala kayong mga pare? No? May pari po sa Biblia. At saka huwag tayong masyadong mag-inaso. Huwag kayong mag-inarte. Na ang akala nyo naman ang tinutino at ang linis-linis ng mga sekta nyo. Samantalang yung founder nyo nang gagahasa ang aarte nyo. Para namang walang kaso yung mga founder nyo. Para namang hindi naman nagtakwil ng magulang yung mga kinikilala nyong sugo. Para namang wala naman yata akong nakitang, wala bang mga ministro o pastor na nanggagahasat ng momolestya? Yung iba nga pumapatay pa, di ba? Kung meron na kaparian, no, na nakakapagbigay ng malaking eskandalo sa simbahan, hindi naman lahat ng pare nagbibigay ng eskandalo. Kagaya na lang ni Father Nilo, nakakahiya naman sa pumatay kay Father Nilo, di ba? Ang pare nagkakaroon ng eskandalo katulad sa pangmomolestya dahil siya ay tao, normal na tao. Pero mas nakakahiya naman yung pumatay ka ng pare. Hiyang-hiya naman ako sa pagpatay nyo sa pari ng Katoliko. 'Di ba? At hindi lang isang pari ang pinapatay. Dahil lang sa may nagawang pagkakamali ang isang pari, nilalahat nyo na. Paano yung mga paring pinatay nyo? Hindi ba? So hindi na sila dapat tignan. Ang tignan na lang natin yung isang pare na nasa Cagayan de Oro man yan, na nang molest siya ng 16 years old. So sa kanya na lahat iikot. So wala nang matinong pare. Paano yung mga paring pinapatay? Hindi ba? Lagi po nating tatandaan, mga tao lang yan. At hindi natin alam kung bakit ganun yung ginawa ni Father. Pero ganun man ang nangyayari, hindi pa rin bumababa ang pagtingin ko sa mga kaparian. Hiyang-hiya naman ako sa 12 apostles, no? Baka naman mag-left the group ang samahan nila San Pedro dahil sa ginawa ni Judas. Hiyang-hiya ako kay Judas. Si Judas nga pinagkanulo si Kristo O, sinabi ba ng mga tao na huwag tayong maniniwala dyan sa sa natitirang mga apostol niya yan kasi tingnan mo nagtatrayduran sila. Tingnan mo si Judas, binenta ang karangalan para lang sa pilak. 'Di ba? 12 apostles, Judas na 'yun Alagad na mismo ni Kristo 'yun, alagad na ni Kristo mismo 'yun. Pero nagawa pa rin niyang matukso sa pera. 'Di ba? So meaning to say, though that you are inside the true church, no? Ikaw man ay nasa loob ng simbahang tatag ni Kristo o kasama mo man si Kristo mismo, ang tao ay tao. 'Di ba? Si Judas na nga lang si Kristo na kasama niya pero nagawa niya pang magtraidor. 'Di ba? Huwag kayong feeling banal, huwag kayong feeling righteous, huwag kayong linis-linisan. Hiyang-hiya naman ako sa eskandalo ng mga pastor nyo. Hiyang-hiya naman ako sa eskandalo ng mga ministro ninyo na makapanghusga naman kayo dun sa pare. No? Baka mamaya kung magkalkalan tayo rito, mas brutal pa yung sa inyo. Masyado lang nakatutok ang mga protestante sa usapin ng Iglesia Katolika dahil ang Iglesia Katolika ay kahit kailan di nyo mahihigitan ang bilang. Issue kayo ng issue sa aming mga kaparian. Pero kahit kailan ang mga ministro ninyo ay hindi pinag-usapan sa Vatican Rome. Hindi nga kayo kilala ng Santo Papa namin 'Di ba? Ini-issue ninyo ang mga kaparian ng Simbahang Katolika palibasa kasi hindi nyo kayang daigin ang mga Katoliko dito sa Pilipinas. Kaya big deal sa inyo, 'di ba? Pero natanong nyo ba kung big deal ba sa Roman Catholic Church ang mga eksena ninyo ng mga ministro at pastor ninyo? Ni kahit kailan nga hindi kayo binalita sa Vatican News Hindi kayo binabalita sa Vatican News. Pero ang mga eksena ng Catholic Church pagdating sa pagbabalita, buong mundo tutok na tutok sila sa Vatican. Sige nga, papuntahin nyo nga yung mga ministro ninyo sa Vatican kung sinong Katoliko ang sasalubong. Pero ang Pilipinas, dito kayo tinatag sa bansang Pilipinas. Pero pag bumaba ang Pope ng Katoliko, kamusta ka naman? Sige nga,
Ang Pope namin, papuntahin nyo sa ibang bansa, tignan lang natin kung sino masasalubungin, ang mga ministro ninyo, ang mga sugo ninyo, o ang Pope ng Katoliko. Ang Santo Papa, pinag-uusapan sa buong mundo. Kaya nga big deal na big deal sa inyo yung issue ng kaparian namin eh. Kahit saang bansa pumunta ang Santo Papa, pinag-uusapan. Kaya nga pinag-uusapan ng mga kaparian eh. Sige nga, tignan nga natin. Pumunta nga kayo sa iba't ibang bansa, tignan natin kung may red carpet kayo. Sino ba ang nilalatagan ng red carpet? Walang iba kundi ang Santo Papa ng Iglesia Katolika. Pinag-uusapan ba kayo ng mga TV network sa iba't ibang bansa? Laman ng balita ang Vatican. Diyos ko, sa kasaysayan at sa pagandahan pa lang ng Mother Church, walang-wala yung Mother Church nyo sa Mother Church ng Roman Catholic Church sa Vatican. Dahil ang Vatican, na which is nandoon ng Mother Church ng Roman Catholic Church, hello, Constantinople era pa. Kamusta ka? Hindi pa umuusbong ang Kristyanismo dito, pagano pa lang ang Romano, andun na ang Vatican, na kung saan yon ang pinaka main office ng Catholic Church, Mother Church ng Katoliko. Eh yung sa inyo, Diyos ko, dyan lang sa Pilipinas, Pilipino pa yung nag-design. Sa amin, nakikita nyo ba ang disenyo ng aming simbahan? Kaya hindi ako nagtataka kung bakit usok na usok kayo sa mga kaparian at pilit ninyong binubutasan. Bakit sa tingin nyo, kung bubutasan ninyo ang mga kaparian, dadami kayo, kikilalanin na kayo sa buong mundo? No, wag kang magpatawa. Wag kayong magpatawa. Hindi nga kayo kilala sa Vatican kung makapag-emote kayo dito sa Pilipinas. Sino lang ba mga miyembro nyo? Pilipino? Diyos ko naman. Pilipino lang naman miyembro nyo eh. Nakapasok ba kayo sa sa Saudi? Sinong mga nakausap ninyo doon na mga na Islam? Ang Pope namin nakapunta ng Saudi. Nakikipag-interact. Try nyo nga pumunta doon, tignan lang natin. Sinong ministro o sugo ang maglalakas loob na pumunta ng Saudi Arabia? UAE, ng China. Sino sa mga ministro ninyo ang nagtangkang kausapin ang Ukraine at Russia para itigil ang gera? Ang arte ninyo, nagkamali lang. Ang pari ng simbahang Katolika ay hindi perpekto dahil tao yan. Pero hindi yan basihan para sabihin ninyo na hindi kami true church. Hiyang-hiya naman ako sa mga ministro ninyo. Mga founder nyo nga nanggagahasa. Founder na yun tuting, founder na yun. Nanggagahasa. Kaya bago kayo magsalita at siraan ang mga kaparian ng simbahang Katolika, tignan nyo muna yung pamunuan ninyo. Kala nyo mga perpekto kayo. 12 apostles nga alagad ni Kristo may nagtraidor pa Ano pang ine-expect mo ngayon na wala si Kristo? Baka nakakalimutan ninyo. Si Kristo ay naparito hindi para sa kapayapaan, kundi para paglaban-labanin ng mga tao. Dahil sa pananampalataya. Dahil nalalapit na yung wakas. Sana alam nyo yan. Ang ina ay makakaaway ang kanyang anak na babae. Ang tatay ay makakalaban ng anak na lalaki. Ang biyenan sa hipag, ang manugang sa ganito. Hindi ba kayo nagbabasa ng Bible? Makapagsalita kayo sa pari namin na nasangkot sa iskandalo. Hiyang-hiya naman ako sa mga ministro ninyo. Bago kayo mag-inarte at mag-emote dito sa social media na yung pari nyo gayto, yung pari nyo ganyan, tignan nyo muna ang pamunuan ninyo. Pari nga namin pinatay di ba? Ayoko na lang magsalita kung anong sektang pumatay sa pari namin, si Father Nilo. Bakit? Dahil hindi nyo kayang tindigan yung galing sa paglalatag ng doktrina, kaya pinatahimik ninyo. Sa loob nga ng pamunuan ninyo, kayo nga nagpapatayan yung eskandalo ng pari namin, kapananagutan niya yun sa Diyos, pero ang pumatay ka, sino ka para kumitil ka ng buhay? Makapag-emote kayo sa Roman Catholic Church na ang pari, gayto pari ganyan. Bakit kayo? Ang aarte ninyo, papuntahin nyo nga yung pamunuan ninyo sa iba't ibang bansa. Tignan lang natin kung i-coverage siya ng TV broadcasting sa bawat bansa. Hello, ang bawat pagbaba ng Santo Papa sa iba't ibang bansa, dinudumog hindi lang libo, kundi milyon-milyong mga tao. My God. Dito lang naman kayo sa Pilipinas dumadami.
Dahil maraming mga Pilipinong uto-uto dito eh. Imaginein mo, may bagong sugo na lalabas, paniniwalaan mo. Ilan na ba ang sugo dito sa Pilipinas na pinaniniwalaan ng mga Pilipino? Kaya nga maraming nabubudol dito eh. Di ba? Maraming nai-scam na Pilipino. Dahil ang mga Pilipino, sa totoo lang, mga uto-uto. Bukahan mo lang ng konti, maniniwala na. Kaya nga marami rito sa Pilipinas eh, di ba? Na madaling sumagot ng lalaki pero hindi nila alam yung nakakatuluyan nila, babaero pala. Bakit? Kasi gullible. Ganun sila kadaling mauto. Imaginein mo, sugo. Bigla kang uusbong dito, sugo ka, tapos maniniwalaan ka ng mga tao. Ano ba klaseng kokote meron yan? Kaya pwede ba tantanan nyo yung mga kaparian ng simbahan? Akala nyo naman ang babango at ang lilinis ng pangalan ng mga ministro at pastor ninyo? Akala nyo naman, matitino ba kayo? Ang magtakwil ka ng sarili mong magulang, ang nanay mo, itakwil mo. Diyos ko hindi lang kayo masyadong pinag-uusapan kasi nga hindi naman kayo ganun kasikat. Sige nga, kalkalin nyo nga yung balita dyan sa Vatican kung na-issue ang ang mga sekta ninyo, hindi nga kayo kinikilala. Kung talagang kilala ang mga sekta ninyo, bakit hindi kayo napasama sa mga Protestants na idedebate ang Vatican? Hindi nga kayo pumasok sa banga. May salitang Protestants doon. So hindi kayo kinikilala. No, yung mga tatag dito sa Pilipinas, hindi kayo kinikilalang protestante ng Catholic Church. Bakit? Diyos ko, sa tingin nyo, kikilalanin kayo ng Vatican, wala kayong sariling Biblia? Sino namang pamunuan ng isang nagtatag na kahit sabihin nating protestante na matagal nang umiiral, like Martin Luther? Sa tingin nyo, Diyos ko, pagtsatsagaan niya na labanan yung mga sekta na wala namang sariling Biblia? My God! Kahit din ako kung ako halimbawa, isa ako sa mataas na namumuno, no, sa ilalim ng sekta ni Martin Luther, magtsatsaga ako sa iyo, wala kang Biblia, history pa lang, baka pag nagdebate tayo, ngumanga ka. Maglalatagan sila doon ng mga talata, maglalatagan sila doon ng kasaysayan, ng pinagmulan ng kanilang aral. Anong ilalatag ninyo? 1914? Di ba? Tas aarte-arte kayo ng ganyan. Sa kasaysayan pa nga lang mga protestante Protestante, Orthodox. November 22, magtatagisan sila ng aral sa Vatican. Nag-aantay ang buong mundo sa magaganap na tagisan. Bakit wala kayo doon? INC 1914, bakit wala kayo doon? Hindi naman kasi kayo kilala ng Vatican. Kahit naman ng MCG ay hindi kayo kilala ng Vatican. Kung pupunta kayo doon, makakaharap nyo ang mga Bible scholar, tatanungin kayo anong naambag mo? Biblia pa lang Bible lang pag-uusapan, may ambag kayo sa Biblia? Nga. Anong ilalatag nyo, sitas? Ang usapin doon, hindi lang naman Bible, pati mga traditions at kung saan nagmula yung pagkakakompiled ng mga sitas. Anong alam nyo? Tapos ang mga salita nila, Latin, naglalatin kayo? My God. Nakaano lang kayo ng issue ng pari na ganito, ganyan, nilahat nyo na. Paano yung mga pari naming pinatay? Hindi na rin matitino yun? Sos, huwag kayong masyadong perfectionist. Kala nyo naman walang mga issue at skandalo yung mga yung mga ministro ninyo. Ang dami-daming skandalo ng ministro ninyo Yung founder nyo pa nga lang nanggahasa di ba? Napunta ng korte. Hindi na lang namin binibigdil kaming mga Katoliko yung ganyang bagay. Bakit? Hindi naman kasi kayo kinikilala. Kumbaga ang paniniwala ninyo, nakakulong lang kayo sa Pilipinas. My God. Kahit saan kayo magpunta, kahit harapin nyo pa ang Vatican na sinasabi nyong matatalo ninyo, bakit ano sa tingin nyo sa mga naglalaban-laban doon, mga Bible alone? No. Isa lang ang ilalatag sa inyo ng mga Bible scholars doon kahit hindi pa Katoliko Ano ang naging ambag ninyo at ganap ninyo pagdating sa pagkakabuo ng Biblia? Doon pa lang syempre maglalatag ka ng Bible. Paano pag tinanong kayo, yung bang nilalatag mong sitas, alam mo kung paano nabuo? Tapos mag-Grego kayo doon. Yung Grego bang sinasabi ninyo, alam nyo ba kung sino nag-translate?
O, maghihibro kayo doon, maghihibro kayo doon. Paano mo nalamang Hebrew? Sino nag-compile niyan? Kaya nga hindi kayo pinagpapapansin, sa totoo lang. Kaya lang, kaming mga Katoliko dito sa Pilipinas, masyado kaming concerned sa kapwa-tao namin. Ayaw namin sila na mailigaw ninyo. Sa totoo lang, kung sa ibang bansa, Diyos ko naman, pumunta nga kayo ng Saudi, pumunta nga kayo ng Middle East, ibandera nyo nga yung mga ano nyo. Tignan lang natin. Ipakilala nyo nga, sige nga, sinong may lakas ng loob sa inyo na kausapin ng bawat pangulo sa mga Muslim na bansa? Oh, anong sabi sa akin ng Muslim? May screenshot ako dito. Ang tanging kinikilala lang naming Kristiyano ay yung nagmamay-ari ng Biblia. Oh, sino yon? Eh di kami, Roman Catholic Church. Hindi porket may nakita kayong kahinaan ng isang kaparian, ito ay nagpapakita na hindi na kami true church. Ano bang klaseng kokote meron kayo? Para lang meron kayong maibutas, no? Dahil sa pagiging panatiko ninyo, diyan sa kinaaniban ninyo, dahil lang sa pagkakamali ng isang pare, mali na ang doktrina. Bakit ang pagkakamali ba ng isang pare, ang ipinaglalabang batayan para sabing nasa true church ka? Hindi, ang aral. Ang aral ng simbahan. Hindi porket nagkamali ang isang pare, wala na sa true church. Bakit? Yung ginawa ba ng paring yun, doktrina ng simbahan, dogma ng simbahan? Kaya tayo nagkakaroon ng tagisan dito pagdating sa pananampalataya because of the doctrines and the dogma of the Catholic Church. Ang pinamamalian dito kung ano ang stand ng mga sekta nyo. Pero kung nagkataon man may paring nagkamali, hindi na kasalanan ng Catholic Church yun. Yung mismong tao na yung nagkasala doon. Oh, 'di ba? Ganun ka basic? Basic lang. Kung nagkamali yung paring yon, so hindi na kami true church. Ano ba ang pinagtatalunan dito? Yung aral o yung mga nagagawang pagkakamali ng isang tao? Aral. Kaya nga sa akin kahit anong belta nyo, 'di ba? O si Sanrio LGBT, si Sanrio hindi ang kakalugdan ng Diyos kasi yung itsura. O hindi ako kakalugdan ng Diyos, bakit hindi nyo ako magapi-gapi pagdating sa aral? O nagde-death threats pa kayo sa akin? Kasi hindi naman yun dahil sa nakikita ng itsura. Hindi yun dahil sa ako ganito. Ang kinakailangan ninyong tindigan yung aral. So kung may nagkamali mang pare, hindi yung pagkakamali ng pare ang titindigan ninyo, yung doktrina nyo at doktrina ng simbahan. Palibasa kasi, limitado ang depensa ninyo. Dahil kung talagang matibay at matatag ang depensa ninyo, kahit kailan, ang titignan ninyo kung paano mo babaluktutin ang aral ng Iglesia Katolika na kahit kailan hindi nyo magawa-gawa. Nagkaroon lang ng pagkakamali ang isang pare, nilahat nyo na? Ano, lahat ng pare? Ganon? Hindi nyo man lang naisip kung sino pumatay kay Father Nilo? Oh. 'Di ba? Nagpa-party kayo kasi yung pare nagkaroon ng pagkakamali. Umira lang pagiging tao. Hindi niya naisip at naramdaman yung pagiging na siya pala ay tumatayong isang pare. Pero dahil sa siya ay tao, tawag ng laman, ayun, kumagat sa bitag ni Satanas. So dahil kumagat siya sa bitag ni Satanas, lahat na ng pare ganon. O paano naman yung paring pinatay, no? Yung pari namin na pinatay, forget na yon. Kung meron kayong iniisip na merong isang paring nanggagakasa at nang momolesya, meron din pong mamamatay pare. Mga mamamatay pari kayo. Kung uhusgahan nyo ang kaparian namin, ibabalik ko rin ang panghuhusga na ginagawa nyo sa mga kaparian. Di ba sa Biblia yan? Kung ano ang sukat na ginagamit mong panghusga, yun din ang sukat na gagamitin sa'yo. O sige, magsukatan tayo. Sasabihan nyo yung pari namin ganyan, yung pari namin pinatay nyo. So mamamatay pari kayo. Ilan na paring namamatay sa amin? 3 na. Wala pa sa ibang bansa. O, paano yon? Kung ang mga kaparian namin ay nang momolesya, pues mga kriminal kayo kasi pumapatay kayo ng pare. Ganun lang yun di ba? Vice versa. Kaya kung ayaw nyong may marinig na hindi maganda, huwag kayong magsasalita rin ng hindi maganda, lalo na sa mga kaparian namin. Dahil unang-una, ako ang unang-unang magsasalita laban sa inyo. Hindi lahat ng pare masama. Hindi lahat ng pare hindi matibay ang espiritual at pananampalataya. Dahil ang tao magkakaiba yan ng ugali,
magkakaiba ng temper, magkakaiba ng ng pagpipigil. May paring mahina, may paring malakas. Nakadepende yan sa isang pare. 'Di ba? May pari nga na muntik ng umanib sa Iglesia ni Cristo 1914. Ganon yun eh. Pero hindi dahil sa silain na panghihinaan, ibig sabihin, dapat ang pagiging pari nila, ito ay kanilang daladala. Hindi. Ang titignan nyo na doon, hindi yung pagiging pari niya, siya bilang isang tao. Dahil kaya siya naging pare, dahil nag-aral siya. Nagkumuha siya ng bukasyon. Ang daladala ng isang pare ay isang bukasyon. Kaya kung may pare na nasa iskandalo, hindi yung pare mismo, kundi siya mismo bilang isang tao. Kaya lang natin siya binabansagang pare dahil sa bukasyon. Ganun lang kasimple yun. Diba? Kaya wag kayong feeling malinis. Wag kayong feeling ang perfect ng mga sekta nyo. Kayo nga dyan sa loob ng pamunuan nyo, nagpapatayan, diba? Tapos kapag may nakikita kayong magagaling na Katoliko, pinapatay nyo. Sa akin nga lang, ang dami ng death threat sa akin, partida, LGBT pa ako. Paano pa pala yung mga tunay na straight na lalaki na magagaling? Diba? Baka mas malala yung tinatanggap nila kumpara sa natatanggap ko. Kaya sana sa mga protestante rito, mahiya-hiya din naman kayo, diba? No? Makausig kayo sa mga kaparian ng simbahan, kala nyo naman ang babango ng mga pamunuan ninyo. 'Di ba? Kung magkakalkalan lang tayo ng kasiraan, unang-una, basic lang ang sasabihin ko sa inyo. Bago kayo mag-inarte rito, make sure may sarili kayong Biblia. Ganun lang ka-basic 'yun. 'Di ba? Kaya kung makakadinig pa ako, makakita ko ng mga post, i-mention ko kayo sa live ko. Pasensyahan tayo. 'Di ba? Kasi okay lang sa akin. Kung kayong mga tao ay hahatol kayo sa nagawa nung pare, pero hindi yung salitang pare ang gagamitin ninyo, kundi yung pangalan ng tao. 'Di ba? 'Yon. Kasi talaga naman kung talagang ginawa niya at napatunayang guilty, yung tao ang usigin ninyo. Pero yung salitang pare, wag nyong i-general. Kasi magkakaanuhan tayo niyan, di ba? Kaya nga sa ibang mga sekta dyan, di ba, pag nagsasabi ako, hiyang-hiya naman ako sa pastor nyo. Anong sinasabi nila sa akin? Hindi naman, Sanrio, hindi naman lahat ng pastor ganyan. Kaya may mga protestante na iginagalang ang mga pastor kasi hindi rin naman lahat ng pastor masasama. Hindi rin naman lahat ng ministro masasama. Pero huwag niyong sabihin sa akin walang ministrong masama. Huwag niyong sabihin sa akin walang pastor na masama. 'Di ba? So, ibig sabihin ba no kapag merong pastor na masama, general buong pastor masama? Pag sinabi ba na merong masamang ministro, buong ministro na general masama? Hindi. Ang ministro at ang pastor nakakagawa ng pagkakamali hindi dahil sa sila ay ministro, kundi dahil sila ay isang tao. No? So, gagamitan natin ng utak. Huwag puro usig kasi sa sobrang pagnanais ninyong mangusig ng isang relihiyon, sa sobrang pagnanais ninyo na para lang maipakita ninyo sa madlang people na kayo ang nanalo, hindi nyo na iniisip yung magiging outcome kung ano ang pwedeng i-atake sa inyo ng mga pinagsasabi ninyo. Pag kayo ay magbibitaw ng isang salita o ng isang husga sa pagdating sa usaping pananampalataya, unang-una mong titignan kung paano siya dedepensa sa sinasabi mo. Hindi yung latag kayo ng latag, hindi mo alam kung paano sila sumasalag. Baka mamaya kakalatag mo, hindi mo namamalaya, nabubutata ka na pala. Lagi nating gagamitan nito. Hindi ka dapat basta talak lang ng talak. Ang titignan mo, eto bang sasabihin ko ano kaya ang pwedeng maging sagot ng kalaban ko? Ganon ang taong matalino. Hindi yung kung ano lang ang maisip mo para lang ma-please. No? Ma-please mo yung kapanalig mo dahil ay kay True Church tayo, kailangan ang True Church kasi mababase yan, kailangan konti lang ang eskandalo natin kasi kapag marami kang eskandalo, hindi yun True Church. Mali yun. Ang isang True Church, hindi yan nasusukat dahil sa eskandalo like what I've said
Si Judas Iscariote na lang. Trinaydor si Kristo. Ang true church na susukat sa doktrina, sa aral at sa kasaysayan, magmula sa pagkakatatag hanggang sa paglalatag ng mga aral at doktrina na kung saan ito ang itinuro ni Kristo, dun mo malalaman ang true church. Hindi mo malalaman ang true church sa pagkakamali ng isang tao. So dahil may 12 apostles nagkamali si Judas, hindi na true church yung tatag ni Kristo dahil may nagtraidor? No, that's wrong. Yung pare ang nagkamali dahil sa bukasyon, yung pare ang nagkamali dahil sa iskandalong ibinigay niya, pero ang bitbit niya bukasyon. Pero hindi bukasyon ang nagkamali doon, yung tao. Hindi nagkakamali ang bukasyon ng isang pagpapari. Dahil yung bukasyon hindi tao yan. Yan ay isang propesyon. Ang salitang pari ay isang propesyon. Ang isang pangulo ay isang propesyon. Pag nagkamali ba ang Pangulo ng Pilipinas, masama na ang Pangulo? Hindi. Bakit? Marami pang Pangulo bago siya naupo. Kahit kailan, ang salitang pare, ito ay isang bukasyon, ito ay isang propesyon. Hindi yan nagkakamali. Ang nagkakamali, yung taong kumuha ng propesyon o ng bukasyon ng pagpapare. Kaya lang nadadamay ang salitang pare dahil yung taong kumuha ng propesyon ng pagpapare ay nagkamali. Kaya napakamali na sasabihin ninyo na masama ang pare. Dahil ang pare ay isang propesyon at isang bukasyon, hindi ito isang tao. Ang pantukoy na dapat nyong gamitin, hindi dapat ang propesyon o ang bukasyon. Ang pantukoy na gagamitin ninyo pagdating sa isang taong nagkakamali ay yung tao mismo. Banggitin mo yung pangalan niya. Yung pangalan niya, yun yung nagkamali. Siya yung nagkamali, yung taong yon. Alamin mo kung ano yung pangalan ng taong yon. Pero yung sasabihin nyo, yung pari nyo, nagkaroon ng eskandalo, yung pari nyo, gayto, that's wrong. Pag sinabing priest, ito ay isang bukasyon, ito ay isang propesyon. Hindi yan tao. Yan ay isang katungkulan. Ganon din pagdating sa usapin ng mga ministro ninyo, ng mga pastor ninyo, hindi nagkakamali ang ministro dahil may ministrong mababasa sa Biblia. Hindi rin nagkakamali ang pastor dahil may pastor din naman na mababasa sa Biblia, which is ang pastor, ito ay ang unang gumamit ng salitang pastor ay ang Catholic Church. Ang unang gumamit ng ministro ay ang Catholic Church din. Meron kaming mga ministro, pero yung mga katungkulang ito, hindi yan nagkakamali. Ang nagkakamali, yung kumuha ng katungkulang ministro, yung kumuha ng katungkulang pastor. Kaya kapag merong mga pastor o ministro na nagkakasala, hindi yung ministro o yung pastor ang nagkasala dyan, yung tao. Kasi sila lang naman ang kumuha ng propesyon o ng posisyon na ministro at pastor. Wala namang kinalaman ang pastor at ministro doon. Ang may kinalaman dyan, yung tao. Yung tao na nagdadala ng pangalang ministro. Pero hindi yung ministro mismo. Nakukuha nyo? Kaya napakamali na usigin at husgahan ang mga kaparian ng simbahan dahil hindi po ang mga kaparian ang nagkakamali, kundi yung mga taong kumuha ng isang bukasyon sa pagdating sa propesyon ng isang pagpapari. Ang salitang pari po ay nasa Biblia. Kung huhusgahan ninyo ang salitang pare, para nyo na rin pong dinudungisan ang titulo ng salitang pare na mababasa sa loob ng banal na kasulatan. Mga lapastangan kayo. No? Kaya bago po sana tayong manghusga, mangusig, o magsalita ng mga bagay-bagay na hindi maganda patungkol sa kinasasangkutang eskandalo, no, ng mga kaparian ng simbahang Katolika, unang-una, lumingon po muna kayo sa pamunuan ninyo. Baka sakaling magkaroon kayo ng konting hiya sa Roman Catholic Church kung ilan na rin po ba ang mga paring pinapatay dahil sa hindi nyo kayang tindigan at lusutan. Wala akong pinagbibintangan kung sino ang pumatay sa aming kaparian. Alam nyo at kilala nyo na kung sino kayo dyan, no? Pero ang pagkakamali ng aming pare dahil sa pagkakasangkot sa malaking eskandalo ng aming simbahan, uulitin ko, hiyang-hiya naman po ako sa mga pari naming pinapatay nyo. Hiyang-hiya po ako sa mga Kristiyano na sinusunog ng buhay sa loob ng simbahan. Para lang sa pagdating sa pananampalataya. Hiyang-hiya po ako
sa mga simbahang sinusunog kasama ang aming mga sagradong imahe. Pero kaming mga Katoliko, pikit mata na lang kaming nagdadasal at sinasabing bahala na ang Diyos sa inyo. Hiyang-hiya ako sa mga pastor na live sa social media binabasag ang mga sagradong imahe namin tapos nanghihingi kayo ng respeto sa simbahang Katolika. Nakakahiya po sa inyo. No? Kaya po sana no magets nyo, at lalo na itong live kong ito para talaga ito sa mga kapwa ko Katoliko, kasi itong live kong ito hindi to tatanggapin ng protestante, lalo lang silang magtataas ng kilay sa akin, no? Para ito sa mga kapwa ko Katoliko na sana maintindihan ninyo na hindi perpekto ang ating kaparian. Ang perpekto po sa atin ay ang ating simbahan, pero tayong mga tao ay hindi. Dahil ang perpekto ang ating simbahan, dahil ang nagtatag niyan ay perpekto at banal. Pero yung nasasakupan, tayong mga tao, hindi tayo perpekto. Perpekto po ang bukasyon ng pagpapare. Pero hindi po perpekto yung mga taong nagsusuot ng abito. Sila ay mga tao din, katulad din natin. Hindi po ba? Kasi kung perpekto rin ang lahat na nagsusuot ng abito, edi sana lahat ng nagsusuot ng abito ay mga saints, mga huli na kinikilala sa Vatican, pero hindi lahat, 'di ba? Kasi doon papasok yung kanilang pagiging normal na tao, yung natural na nararamdaman nating mga tao. At dapat nating tanggapin at yakapin 'yon. That's why the Catholic Church, the Roman Catholic Church, invite us to pray the priest. Bukod sa kukonti na lang sila dahil ang hirap at mahal mag-aral ng theology at kumuha ng bukasyon na pagpapare at matagal bago ka magpare, yung mga nasa loob mismo ng kumbento nag-aasawa. Kaya kukonti na lang talaga ang pare natin. Kaya kung napapansin niyo, 'di ba, minsan sa loob sa isang sa simbahan, hindi lahat may misa. Minsan dito sa amin, bihira lang. Dapat tuwing linggo, pero minsan tuwing Sabado, tapos 3:00 ng hapon, once a week. Kasi walang pari dito. Kasi nga yung mga kaparian natin, konti na lang. Dahil alam nyo naman, mahirap talagang mag-control pagdating sa laman. At wag nyong sasabihin din sa akin na kaya nagkakaroon ng eskandalo ang mga kaparian dahil hindi hinahayaan ng simbahang Katolika na pagbigyan sila sa aprecio ng laman. No? Kaysa daw manggahasa yung mga pare, bakit hindi na lang daw natin sila pag-asawahin? For your information sa lahat ng protestante, hiyang-hiya naman ako sa mga protestanteng may asawa pero kumakabit. Kung talagang magiging sapat na kinakailangan mag-asawa para hindi maghanap ng tawag ng laman, hiyang-hiya naman ako sa mga kabit nyo. 'Di ba? Hiyang-hiya naman ako sa mga may asawa diyan pero nagpupunta pa rin ng beer house. Ayun naman pala ang solusyon para hindi ka maghanap ng tawag ng laman is mag-asawa ka. Paano yung mga taong may asawa, yung iba kasal pa, no? Sa mga sekta ninyo, pero may kabit. Hiyang-hiya naman ako doon. So, ibig sabihin ba nun, hindi sila kontento sa inyo? O di ibig sabihin, hindi solusyon ang pag-aasawa para lang hindi ka manggahasa. Kasi may mga kabit so, hindi rin sila kontento. Di ba? Tsaka ikalawa, huwag nyo rin sasabihin na ang aming mga kaparian ay pinagbabawalan naming mag-asawa. Excuse me, for your information, merong Western Rite, na which is the Roman Catholic Church, and Eastern Rite, na which is the Catholic Orthodox. Sa Catholic Orthodox, which is under the Roman Catholic Church, ang mga pari po doon may asawa, excuse me, no? Kaya lang dito sa Western Rite, dito sa atin sa Roman Catholic Church, ang pamantayan kasi natin si Kristo, no? Kaya kailangan silang magkaroon ng disiplina pagdating sa pag-aasawa kasi wala namang asawa si Kristo. Kung may asawa si Kristo, pwede. And bago maipataw ang vow of celibacy sa mga priest, FYI sa mga protestante, kung pag-aaralan ninyo ang mga pope, no, ng mga sinaunang pope, may mga asawa sila. Actually, meron pang mag-ama no? Merong mag-ama na naging Santo Papa ng Catholic Church. At itong mga pope na ito, kung bakit tayo nagkaroon ng vow of celibacy o yung pagdedisiplina pagdating sa pag-aasawa ng mga kaparian, alam nyo kung bakit? Dahil itong mga kaparian, during that time sa mga sinaunang panahon, yung nalilikom na pera, dahil sila ay may asawa, na ibibigay doon sa kanilang pamilya.
May mga pope kasi na bumili ng kanya-kanyang mga ari-arian, bumili ng mga lupain. Siyempre may pamilya ka, no? Kapag ikaw ay may pamilya, lalaki ang mga anak mo, kinakailangan mong i-provide ang pangangailangan ng mga anak mo. 'Di ba? Dahil ikaw ay isang padre de pamilya, ang sabi ng Diyos, maging mabuting magulang ka. At dahil sila ay pope, sila ay mga pare, yung mga alms ng simbahan, doon nila na ibibigay sa kanilang mga pamilya, na which is ang dapat nating priority ay yung ating mga simbahan. Kaya ipinatupad, no, nating mga Katoliko, we the Roman Catholic Church, tong Western Rite, yung vow of celibacy. Para kung ano man yung perang papasok sa loob ng ating simbahan, ito ay iikot lang din sa loob ng simbahan. Dahil ang tao ay nagbibigay ng alms para sa simbahan, kaya nararapat lang sa simbahan lang ito mapunta. Kaya po tayo may vow of celibacy. Ito ay isang pagdidisiplina sa isang pare para makapag-concentrate at makapag-focus sila sa gawain ng simbahan. Pero kung ang isang pare ay mag-aasawa, tatanggalin niya yung kanyang bukasyon. Dahil bahagi ng ating bukasyon ang vow of celibacy. Pag sinabi kasing bawal kang mag-asawa, ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-asawa. Yun yung bawal ipinagbabawal, di ba? Parang bawal tumawid dito. Pag tumawid ka sa ipinagbabawal, pwede kang makulong. Kapag sinabing bawal mag-asawa ang pari, ibig sabihin makukulong sila, hindi. Pwede silang mag-asawa ang mga kaparian, pero tatanggalin nila yung bukasyon nila bilang isang pare. Dahil bahagi ng isang pagpapare dito sa Western Rite, which is the Roman Catholic Church, kasama nito ang the vow of celibacy. Ito at ang vow of celibacy, bago pa pumasok ang isang pare, sinasabi na sa kanila yan. Kaya lahat ng mga umagri na mga pare, pagdating sa sa usapin ng vow of celibacy, ito ay kusang loob nilang tinanggap. Kusang loob nilang tinanggap yan. No? Kaya sana, no, bago kayo magsalita ng mga against or negative regarding sa priesthood or for the Catholic priest, aralin nyo muna yung salitang bokasyon. Hindi yung dada kayo ng dada, wala naman pala kayong mga alam. No? Sa bagay, hindi naman nakakapagtaka kasi Bible alone kayo, wala naman kayong history and traditions. No? At least nagkaroon kayo ng konting idea. No? At sa mga kapwa ko Katoliko, alam naman po natin na nagkaroon talaga, nakakalungkot man, ng isang eskandalo ang ating simbahan. Sa lahat ng mga encounter ninyong protestante, please defend the Catholic Church. Kasi ito na naman yung gagamitin nilang panligaw sa mga tao, malamang. Ito na naman yung kakalat na naman yung mga picture. Ay, tingnan mo, naniniwala kayo sa Katoliko, tingnan nyo nga tong picture niya, unang gakasaya, no? Ganun naman ang mga strategy nila. Hindi nila kinukuha at inaakay ang tao sa doktrina, inaakay nila sa paninira. Wawasakan nila ang Catholic Church para makaakay ng tao. Well, tayo hindi. We will defend the Catholic Church sa realidad na pamantayan. Yes! Nagkakasala ang mga pari namin. May mga pari po talaga sa Roman Catholic Church na nagkakaroon ng eskandalo, but it doesn't mean that we are not in a true church. Yes! Marami pong pari ang nasangkot sa eskandalo. Yes! 100% agree. Pero ang usapin sa pagiging true church, hindi po yan nakabase sa pagkakamali ng mga kaparian ng simbahang Katolika, kundi nasa turo at aral ng isang simbahan. Sige, nagkamali ang pari namin. O doon tayo sa aral at turo. Kasi kung sasabihin nila nagkamali ang pari natin, nagkakamali rin ang ministro ninyo. O ngayon, dito tayo sa turo magtagisan. Baka sa kasaysayan pala tumambling na kayo. 'Di ba? Like what I've said, sabihan nyo pa lang sila, may Bible kayo? O doon pa lang finish na laban. O maglalatag-latag kayo ng Hebrew, lalatag-latag kayo ng Greek, sino nagsipi. Bago mo ko latagan ng Grego, kasi ganyan ng mga ang iglot sa akin dito sa Greek translation, dito sa Hebrew translation, sige, may Greek at Hebrew translations kayo, sino nagsipi, bigay mo sa akin ng pangalan, tsaka natin pag-usapan. Hindi nila ibibigay sa inyo, bakit? Catholic Church, Saint Jerome.
Ang nagsipi ng mga ang nagsipi at nagtranslate ng mga iba't ibang wika at lengguwahe, mapa Hebrew, mapa Aramaic, mapa Greek, walang iba si Saint Jerome. Sino si Saint Jerome? Santo ng Iglesia Katolika. Bakit mo ginagamit yung sinipi ni Saint Jerome? Catholic yun. Wala ba kayong sariling sipi? Di ba? Ganun lang yung kabasic. Kaya sana po talagang isa ko sa nalulungkot at nakikisimpat siya sa nararamdaman ng ibang Katoliko sa nagawang eskandalo nga nito ni Father. No? Pero ipagdasal pa rin natin ng ating pare. Bagamat siya ay nasa kalagayan na talagang nasa matinding pagsubok ang paring ito, wag natin siyang husgahan. Bagkos ipanalangin natin si Father na sana maging matatag siya at maging malakas siya sa pinagdadaanan niya ngayon. At kung tayo nga nagre-react tayo sa nangyari doon sa malungkot na balita tungkol kay Father, what more pa yung mismong may katawan. No, hindi natin alam kung umiiyak ba siya ngayon o nagsisisi siya sa nagawa niya. Pero ganun pa man, hindi natin dapat ito sinusuklian ng yung nagagalak ka na kagaya ng protestante, di ba? Na yung pare nyo, tignan nyo, tayo hindi. Maawa tayo sa kinalalagyan niya. Dahil hindi maganda yung kinalalagyan at sitwasyon niya. Magbigay tayo ng simpatya at pananalangin sa paring ito na bigyan siya ng lakas ng loob at bigyan pa rin siya ng kausapin siya ni Lord at manaig pa rin ang katotohanan. Kasi hindi pa rin naman hindi pa rin naman nasasabing guilty, no? Though na talagang baka gano'n na nga yung patutunguhan, pero ipanalangin pa rin natin sila. Dahil itong pare na nasangkot sa iskandalo ay minsan na rin naging pari ng ating simbahan. At hindi kahit kailan natin dapat ikagalak ang mga paring bumabagsak at nasasangkot sa iskandalo. Bagamat ito ay sadyang napakasakit at nakakalungkot para sa ating mga Katoliko, wala tayong magagawa dahil ang ating mga kaparian ay tao lang. Tayong mga Katoliko ay dapat magkaisa at magsama-sama na ipanalangin natin ang ating mga kaparian. Hindi sila inuusig, hindi sila tinutuligsa. Dahil katulad ng mga pari din, hindi rin ganon ang biro na mag-aral ng theology at maging isang pare. Dahil ang unang-unang nilalabanan nila dyan ay ang laman. Kaya sana magkaroon tayo ng habag at awa sa mga pare na hindi napagtagumpayan na panghawakan ang kanilang mga bukasyon. Dahil kung tayo rin ay lalagay sa kanilang mga sitwasyon, hindi rin natin kakayanin. Ang tao ay may kalooban. Ang tao ay may puso. Maaaring nai-inlove, nagmamahal. Kaya mapalad at proud ako sa mga pare na hanggang kamatayan ay natitindigan at naninindigan bilang isang pare. Pero hindi po lahat ng pare ng ating simbahan ay nagagawang panindigan ang bagay na ito. Dahil bilang isang tao, tayo ay may nararamdaman. Maaaring ito ay labag sa Diyos o kalooban ng Diyos. Pero ang pakiramdam na ito ang siyang nagbubunga kung paano natin to ipinapakita sa ating kapwa. Maaaring si Father natukso sa pamamagitan ng mata, no? Dahil nagandahan dun sa babae. Pero tandaan natin, ang mga pare ay mga lalaki yan. Titigas at titigas pa din yan. Pero nasa mga pari yon na kumuha ng bukasyon kung paano nila pipigilan ang kanilang sarili pagdating sa tawag ng laman. Kaya sana po ang lahat ng ating mga pari ay lagi po natin sila ipagdarasal. Yun lang po at maraming salamat. Ako po ulit si Sanrio. Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. At sana po meron ako na ibigay na idea sa mga kapwa ko Katoliko patungkol sa iskandalong kinasasangkutan ng ating simbahan. Have a nice day. Tatapusin ko lang po yung sinusulat ko, no? Pagdating sa Assumption of Mary, magkita-kita po tayo ulit mamaya. Pag-usapan natin ang aral ng simbahan patungkol po sa Assumption of Mary. Maraming pong salamat sa inyong lahat.